Maganda rin panoorin ito. Tayo ng balitang yan, si Ria Fernandez. Tingin ko, it is time, no more Mr. Good Guy, tit for tat. Yun ang dapat ng ginagawa natin. Ito ang matapang na pahayag ni dating Defense Secretary Orly Mercado sa panibago at mas marahas na pambubuli ng China sa mga sundalong Pilipino na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, madaling araw nitong Lunes nang harangin ng ilang China Coast Guard vessel ang mga rubber boat ng Philippine Navy na papunta dapat sa BRP Sierra Madre. Hinabol sila, binangga, at binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon nang sapilitang sumampa sa isa sa mga rubber boat ang China Coast Guard. Saka sinubukang kumpiskahin ang mga bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay ng rubber boat. Nauwi ito sa agawan ng mga baril, kaya nasugatan ng iba at naputulan pa ng daliri ang isa sa mga sundalo. Ayon kay Mercado, gray zone tactic ang ginagawa ng China. Isa yung uri ng pag-atake pero di pa maituturing na open warfare o pakikipaggera. Kung hindi raw tayo papalag, uulit-ulitin lang nila ito hanggang makubgob ang South China Sea. Yung gray zone tactics na yan, talagang push ka ng push ka ng push, pero you want to win the war without firing a shot. Mungkahi pa ni Mercado, dapat gawin din ng Pilipinas kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Bakit hindi tayo? Kung binabanatan tayo ng what do you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Tapos sila ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila na sa katutak na infection. Tingin naman ng International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China. Pwede na raw itong gawing basehan para paganahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Any arm attack that could trigger the Mutual Defense Treaty is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uniformed service personnel. Sabi naman ng security analyst na si Chester Cabalza, kung nagawang sumampa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayong baka gawin din nila yan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Wala pang pahayag ang palasyo sa nangyari, pero ang ibang bansa nagpahayag na ng pagkabahala sa ginawa ng China. Kabilang sa nagkondena sa nangyari ang France, Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom at Amerika. Ilang beses nang tiniyak ng Amerika na matibay ang commitment nila sa Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Pero sa huling Shangri-La Forum sa Singapore, sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin na hanggat maaari, ayaw rin nilang umabot sa punto na may mamamatay dahil sa girian ng Pilipinas sa China. Tingin tuloy ng international studies expert na si Professor Romel Banlawi, hindi natin dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty dahil mukhang hindi rin naman handang makipaggera ang Amerika. The more we harden our position, the more China will harden also its reaction. Military solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez. Okay, so yan agree ako doon sa sinasabi na ni Kwan, yung former Defense Secretary, si Secretary Orly Mercado. Kasi talagang maliwanag na talagang ano yan, yung ginagawa na ng China ang lahat ng paraan para makuha ang Pilipinas. Magsimula yan dyan sa West Philippines pagkatapos next ang mga yung land area natin, yan ang susunod nilang
sasakupin. Okay? Kaya yon, sabi ni yung secretary, dapat kung gaganti tayo kung anong ginawa, winater canon tayo, then gaganti rin tayo. Okay. Anyway, ang explanation niya, ito yung gray zone tactics na yan ay taktika na tatakutin yung isang bansa sa pamagitan ng ganyang mga gawi ng mga Chino. Okay? Pagkatapos, siyempre, pag matakot na yung bansa na tinatakot nila, then papasok sila. But sabi niya, hindi naman ibig sabihin niya na talagang interested din sila sa digmaan. Kasi naniniwala na ako once talagang nagkaroon ng digmaan, malaki din yung negative effect sa kanilang economy, sa kanilang mga mamamayan. Okay? Kaya yun, wag tayong magpatalo sa kanila. So, yan, nasabi rin na may reaction agad yung mga allies ng Pilipinas. May reaction sila, no? Sila ay nababahala din. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay they are also concerned sa mga nangyayari. Ako ay malaki ang respeto po sa Japan. Okay? Kahit na sa ngayon mas malakas ang China kaysa Japan, pero sa palagay ko, hindi basta-basta matalo ng China ang Japan. Okay. Tingnan mo yung mga Japanese soldiers noong World War II, talagang magpakamatayang talagang lalaban yan hanggang kamatayan. Although siguro iba na ang mindset nila ngayon, but then talagang ang palaban ng mga yan, tapos yung United States, okay, World War I, World War II, nandyan sila as winners. Okay, then pagkatapos ito okay, yung isa naman na sa palagay ko negative naman yun na hindi lalaban soon ang Amerika at saka iba pa. Pagkatapos sinabi niya na the only way para ma-settle yung problema ng Pilipinas at China is through peaceful settlement. Okay? Ngayon, peaceful settlement, paano? Sa nakikita ko, the only way na magkaroon ng peaceful settlement ay ibigay na yung area na yan sa mga Chino. Hindi pwedeng yung talks, yung pag-uusap, lalayas ang mga Chino. Hindi gagawin yan ng mga Chino kasi talagang i-insist nila yung 10 dust line na hindi naman valid under international law. So i-insist nila yan. Kaya peaceful settlement, ibigay na. Kung ano man ang gusto nila, ibigay na. Yan lang, Ngayon, kung ayaw naman natin na ibigay yung gusto nila, there's isa lang ang option dyan. Ang option niyan ay to fight. Sabi ko nga, talo tayo, we accept it. Pero sa palagay ko, hindi naman ganon-ganon lang matatalo ang mga Pilipino. Ayaw natin ng gera kasi talagang war is hell, sabi noong nagkasubukan ang mga Pilipino versus mga Chino sa Yoltong, sa South sa Korea noon, nung Korean War. Okay,
Ngayon, in that case also, sa palagay ko, tutulong ang Korea kasi naisip nila yung tulong ng Pilipinas noong Korean War. Kung titignan natin ang history, kung umatras yung mga Pilipino noon doon sa Yoltong, malamang nanalo ang mga North Koreans. So, walang South Korea ngayon. Kaya, sa nakikita kong mga vlog kong minsan, mga news, talagang very grateful din sila sa mga Pilipino. So, palagay ko, they will help. Okay? Kaya, yon, wag tayong susoko. Papalag tayo. Okay? Kung talo man tayo, at least we stood up. Lumaban tayo ng bunggang-bungga. Tayo ay Pilipino. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye tayong mga Pilipino.